Dako naman tayo sa Senado kung saan nagpatuloy ang pagdinig hinggil sa usapin ng online sugal. Pumalo raw ng hanggang 50% ang nabawas sa normal na kita ng online gambling platforms nang ipagbawal ang links ng ito sa e-wallet. At para sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung update nila dyan? Lahat ba sumunod na sa pagtatanggal nitong mga links sa e-wallet? Ruth, kinumpirma nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement na tinanggal na yung mga in-app links ng online gambling sa mga e-wallet sites. At dahil nga daw dyan, bumaba ng 40 to 50% ang kita ng PAGCOR mula sa online gambling. Sabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, sumunod na raw sa utos nila. Sumunod na raw sa utos nila ang lahat ng e-wallet na tanggalin ng links ito sa online sugal. Wala na rin daw ang icon sa mga ito at kung meron man ay hindi na didiretso sa online gambling sites. Pero sa kabila niyan, hindi pa raw talaga nasusunod ang gusto ng mga senador na total unlinking sa e-wallets at online gambling. Kaya diretsahang tanong ni Senator Risa Hontiveros sa PAGCOR, bakit hindi na lang nila tuluyang ipagbawal ang paggamit ng e-wallet sa online sugal. Nauna kasing kinumpirma ng PAGCOR na may kapangyarihan silang ipag-utos ang tuluyang pagbabawal sa paggamit ng e-wallets sa online gambling, gaya ng pagbabawal sa paggamit ng credit card. Pero paliwanag nila, hindi nila ito ginagawa sa ngayon dahil ang e-wallets ay kabilang sa mga available na platform ngayon para sa cash in at cash out sa mga online sugal. Regulated naman daw ito ng BSP at may existing safeguards na pinapatupad. Mas mahirap daw kung ang gagamitin na platform sa pagtaya sa online sugal ay yung hindi regulated. Mas hindi raw protektado ang pera ng mananaya dito. Samantala, Ruth, sinita rin ni Hontiveros bakit pababa ang fees na binabayaran ng online sugal company sa PAGCOR. Dati, 50% ng gross gaming revenues at naging 35% at ngayon 30% na lamang. Paliwanag ng PAGCOR, yan ay para daw mapigilan ang illegal operators at magpalisensya na lang sila sa PAGCOR. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pagdinig kanina. Kahit daw unregistered, illegal online gambling, yung apps at websites nila pwedeng gumamit ng e-wallet. How is this possible, sir? One modality or typology that is being used is through the use of mule accounts. We require the Bangko Sentral supervised institutions to practice stringent know your customer, know your merchant measures. Kapag po hinayaan po natin sila na pumasok na lang po sa mga platforms na hindi po regulated, mas mahihirapan po tayong protektahan sila. Ruth, muli namang iginiit ng PAGCOR na mas mainam nga raw ang mas strikto na lamang na regulasyon sa online gambling kaysa daw yung total ban dahil patuloy naman daw nilang pinaiigting ang proteksyon para sa mga consumer. Samantala, Ruth, bago matapos itong pagdinig ay nagpapa-issue na rin ng show cause order ang Committee on Games and Amusement para yan sa Meta. Hindi kasi sila nakadalo sa pagdinig dahil ang kanilang rason ay ang opisina nila ay nasa ibang bansa at makikipag-meeting na lamang daw sila sa chairman ng komite, pero hindi pumayag dyan si Senator Erwin Tulfo. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.